Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Pedring. Naganap ang kwentong ito taong 1970. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Cavite. Mapagpalang araw sa inyo mga kalakbay. Gusto ko lamang ibahagi itong aking karanasan noong ako'y bago pa lamang salta sa Cavite. Tubong probinsya po talaga ako. Lumuwas lamang ako ng Maynila nang dahil sa itong aking kuya Onat nakakuha ng bahay sa Cavite. Bigay daw sa kanya nang hindi ko malamang kaibigan niya daw. Para sa isang probinsyanong kagaya namin, ang magkaroon ng matitirhan ng libre na malapit sa Maynila ay isang malaking bagay upang makapag-umpisa dahil ang alalahanin na lamang namin ay ang makahanap ng trabaho. Ayon sa kuya ko, ng ibang bansa na daw ang kaibigan niya at inahabilin sa kanya ang bahay. Ayon sa kuya ko, kapag pinalad daw ito doon ay malaki ang tsansa na hindi na ito babalik pa sa Pinas at tuluyan ang mapupunta kay kuya ang bahay. Wala po itong titulo. Alam niyo naman po noong araw na malawak pa ang mga bakanting lupa sa maraming parte ng bansa, kaya naman kanya-kanya ng tayo ng mga bahay. Sabihin na nating kasama ito sa mga tinatawag na squatter, pero ayos lang naman po. Iba kasi ang itsura ng squatter noong araw kumpara sa kung ano ang meron ngayon. At maniniwala po ba kayo na malinis pa ang mga ilog sa kapanahunan ko? Abril nang dumating ako sa Cavite. Ibang-iba ang lugar na yon kumpara sa pinagmulan ko na pawang malawak na damuhan lamang. Ang amoy ng dumi ng kalabaw ang malalanghap mo sa umaga. Dito naman sa baryo nila Kuya Onat, ayos lang din naman. Medyo ang akala ko nga, dahil nga sa malapit na sa Maynila, moderno na. Pero medyo matalahib pa din. Wala nga lang mga kabundukan kagaya sa aming probinsya. Pero may mga sakahan pa din at maririnig mo ang mga baka at kalabaw, lalo na sa umaga. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Unang taon lamang ang inabot ko. Pagkatapos, hindi na ako pumasok ulit. Nakakayaman po ang dahilan. Pero isang tagpo noon sa klase namin ang tinawag ako ng guro namin at may ipinabasa sa Ingles. Kaya nga lang mali ang pagkakasambit ko at pinagtawanan ako. Ang ilan pa ay tinawag naman akong bobo. Kaya nga simula noon, di na ako bumalik sa klase. Kahit anong pilit pa ng mga magulang ko. Sinabi ko na lamang sa aking sarili na kahit hindi ako nakapag-aral, pag-iigihan ko na lamang sa pagtatrabaho ko. Total sanay naman ako sa mga gawaing bukid at mga pagbubuhay. May mga kakilala si Kuya Onat sa construction at ipapakausap niya daw ako. Kuya Onat, bakit di mo na lamang ako tulungan para makapasok din bilang gwardyang kagaya mo? Para dalawa na po tayong may regular na trabaho. Ayaw mo nun? Matutulungan na kita sa pagsuporta kila nanay at tatay. Ano ka ba, Pedring? Hindi biro ang pagiging isang gwardya. Buhay mo ang nakataya dito. At hindi pwede dito ang mahina ang loob. Kilala kita. Makakita ka pa nga lang ng dugo, naninigas ka na. Paano pa kaya kapag mga magnanakaw at masasamang loob na ang nasa harap mo? Ay nako, sige. Di mo naman kailangan magmadali. Basta ikaw ang bahala dito sa bahay at linisan mo parati. Ayoko ang makalat. Saka mo na isipin ang tungkol sa trabaho at darating din yan. Tugon naman dito ni Kuya Onat. Sa amin pong lahat kalakbay, siya na siguro ang pinakamabait. Pangatlo siya sa aming 8 magkakapatid. Yung naunang 2, nag-asawa na kaagad. Lagi ko ring iniisip na tinakasan nila ang pagtulong sa amin, pero ang sabi lang nila nanay ay huwag akong mag-isip ng ganoon
Kasi darating din daw ako sa punto na maiisipan ko ang mag-asawa at iwan sila. Pero kasi kahit iyong mga ate ko na mas bata kay Kuya Onat at dalawa ko pang kuya na mas bata din sa kanya, nag-asawa na habang itong si Kuya Onat na 35 na noong panahong ito. Kahit yata nobya ay wala. Panay pagtatrabaho lamang para maipaayos ang bahay namin sa probinsya. May lupa naman po kami doon, pero hindi naman po kasi sa lahat ng oras may produktong makukuha. Kaya nga nakipagsapalaran si Kuya sa kamay nilaan. Di ko na lang po alam ang kwento kung bakit sa Cavite siya napunta. Ayaw niya na pilitin akong magtrabaho talaga. Ako lamang ang nakiusap sa kanya at nangutang pa nga ako ng pampamasahe ko para lang makapunta. Ang gusto kasi nitong si Kuya Onat samahan ko na lang sila nanay at tatay para may nakakatulong sa bahay. Pero kasi ako ang naaawa kay Kuya, kaya gusto kong makapagtrabaho ng may maayos na sweldo para naman magkaroon na siya ng oras para sa kanyang sarili at para makahanap ng mapapangasawa. Bago pa mahuli ang lahat, tumatanda na siya at baka pagsisihan niya kapag wala siyang naging anak. Alam kong batid niya yon, pero parang talagang nakapako siya sa responsibilidad niya kay nanay at sa mga kapatid naming nag-aaral. Hindi katulad ko. Itong si Kuya Onat nakapagtapos ng high school at isinasabay niya sa pagtatrabaho niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Di ko nga po alam kung paano niya ginagawa at kung hindi pa siya nahihiya na may edad na siya sa kanyang mga nagiging kaklase. Alam mo, wala naman sa edad ang pagkakatuto. At saka kung hahayaan mong matalo ka ng mga opinyon ng ibang tao, talo ka. Sa pagtapos ng araw, ikaw at ikaw lang din ang pinakamatinding kalaban mo. Kapag naniwala ka na hindi mo kaya, hindi mo talaga kaya. Pero kapag naniwala ka na kaya mo, hanggat buhay ka, may pag-asa tol. Yan ang tatandaan mo. Pagpapangaral naman sa akin ni Kuya. Alam kong may punto siya dito, Kalakbay. Tama nga naman siya. Kung pakikinggan ko lamang parati ang mga saloobin ng ibang tao, talaga namang talo ko. Isang Martes ng umaga, dapat ay walang pasok itong si Kuya Onat. Kaya nga lang hindi daw pumasok yung karelyebo niya at hindi nila maaaring iwan yung binabantayan nang walang papalit sa pwesto niya. Kaya naman ang nangyari, Kalakbay, ang 12 oras niyang trabaho naging 24 oras. Walang pasabi itong karelyebo niya kung bakit hindi ito pumasok. Kaya nang umuwi si Kuya ay lupaypay at namumutla sa labis na pagod. Paano? Natatagalan para maghanap ng ibang halili sa pagbabantay at walang paramdam itong katrabaho niyang tawagin na lamang natin sa pangalang Carlo. Ang mabuti na lang talaga, kahit ang pagbabantay niyang ito, nagkataon na nagbigay ng pabonus ang opisina nila at dahil nga na pati yung trabaho na dapat kay Mang Carlo ay napunta sa kanya, ibinigay dito kay Kuya Onat yung bonus na dapat kay Mang Carlo. Kaya nga lang talagang sigurong may mga taong makapal ang muka. Magandang araw sa iyo, Onat. Medyo tago pala itong lugar nyo at nahirapan akong mahanap. Mabuti at may sumama sa akin para matunton itong bahay nyo. Pasensya ka na at hindi ako nakapasok. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Ayos lang po yun, Mang Carlo. Wala tayong magagawa. Hindi ko naman po pwedeng iwanan yung tambakan. Mamaya tayo pa mapagbintangan sa mga nawawala doon, di ba? Ano po ba kasing nangyari sa'yo? Pagtatanong naman dito ni Kuya kay Mang Carlo dahil nga sa bigla-bigla itong nawawala at sumusulpot. Ayon pa dito sa matanda, ay nagkasakit daw ang pinsan niya at kinailangan niyang puntahan dahil sa nasa probinsya ang pamilya nito. Kaya naman hindi umano siya nakapasok. Sabay paghingi ng pabor dahil sa nalaman nito na nagbigay ng bonus ang kanilang ahensya.
Ibig nitong hingin kay kuya ang pera para gagamitin niya daw sa pangtulong sa kanyang pinsan. Ito namang kuya ko, Kalakbay. Ewan ko ba't sinumpa yata sa labis na kabaitan. Kaya naman ibinigay ang pera para daw gumaling agad ang pinsan nito. Pagkatapos ay dun pa nga na ng halian si Mang Carlo at nagpabili pa ng karning baboy si kuya para naman sa bawan. Di ko maintindihan, pero ako itong inis na inis. Alam niyo po ba yung unang beses niyo pa lamang makita ang isang tao? Mabigat na po ang kalooban niyo at parang labis na ang galit niyo nang kahit wala namang dahilan. Ganun po kasi ang nararamdaman ko nang una kong makita si Mang Carlo. Tila mabigat ang loob ko dito, pero dahil kumo katrabaho ng kuya ko at kailangang pakisamahan, kaya naman pinabayaan ko na lamang. Sa mga sumunod na araw naman po, Kalakbay, ang naging problema namin itong si kuya ang nagkasakit. Malubha ang naging trangkaso nito. Subalit sa kabila noong hindi nagpaawat si kuya sa pagpasok sa kanyang trabaho. Nanghihinayang umanito sa isang araw na hindi niya ipapasok at sayang daw ang sahod, pero hindi siya nagdalawang isip na iabot ang bonus na pinaghirapan niya naman. Mariin ko naman itong itinanong sa kanya noong nagkasakit siya kung bakit siya pumayag na makuha ni Mang Carlo yung pera, kaya nga lang ang sabi nito sa akin ay, "Alam mo, tol, ang pera kinikita lang yan ng paulit-ulit. Pero ang respeto, mahirap yang makuha. Kaya ayos lang yon. Alam mo, tol, hindi ako sigurado kung talagang nagkasakit yung pinsan niya o kung may pinsan ba talaga siya. Pero alam ko naman na may dahilan kung bakit niya nagawa yon. Hayaan mo na lang at gagaling din itong sakit ko." Sambit naman dito ni kuya. Pero hindi naman ako mapalagay, kaya naghanap ako ng mga maipanggagamot na halaman sa kanya. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero noong buhay pa kasi ang lolo ko, paborito niya ako sa lahat ng mga apo niya. Kaya naman ilan sa mga karunungan niya sa panggagamot ay ibinahagi niya sa akin. Kasama na ang pagpapamana niya nitong sinturon na ayon kay lolo ay gawa sa balat ng isang espesyal na hayop na hindi niya tinukoy kung ano. Pero isa itong mabisang pangontra sa mga nilalang ng kadiliman at itim na mahika. Kargado umanito ng mga buhay na salita at ipinamana lang din sa kanya ng kanyang ama. Kaya lang sa mga anak niya daw ay walang gustong tumanggap ni walang gustong matuto ng kanyang karunungan at natatakot sila. Pati ang tatay ko ay takot sa karunungan ni lolo. Pero ewan ko ba at bakit tila labis akong naeengganyo sa pagtuklas ng mga buhay na salita. Ang naging problema lamang, bago pa niya ako maturuan ng mga totoong orasyon, bigla ang pumanaw si lolo. Baon ang kanyang mga nalalaman sa orasyon na hindi niya na nagawa pang maituro sa akin. Tanging ang sinturon na may kakaibang disenyo ang naibigay nito sa akin, na sa lahat ng oras naman ay nasa labas ako ng bahay at gamit ko sa kabila ng paulit-ulit na pagpapayo nila nanay at tatay na itapon ko na daw ito at baka kung anong uri pa ng sumpa ang kaakibat nito. Pero para sa akin, Kalakbay, ito ang natatanging pamana ng aking yumaong abuelo na kailanman ay hindi ko pwedeng bitawan. 2 araw makalipas nga po ang ginawa kong panggagamot kay Kuya Onat, mas bumuti ang kalagayan nito. Pati kasi yung matagal niya nang nararanasang pangangawit sa kanyang balikat ay nawala sa ginawa kong pagpapausok sa kanya gamit ang mga dahon na may orasyon. Naisip ko na kasi na dahil sa labis na liblib ang lugar ng trabaho ni Kuya, ayon din sa kwento niya, hindi malayong may mga ligaw na kaluluwa at kakaibang nilalang ang sumasama dito o baka naman kumukursunada sa kanya. May mga kasabihan kasi ang mga matatanda tungkol sa mga pangangalay ng balikat ng isang tao. Ang ilan
may pananaw umanong kamag-anak o mahal sa buhay at ang iba naman naniniwala na may mga ligaw na kaluluwa ang nakita sa isang individual at sumasama ito saan man mapunta ang taong ito. Sa kaso naman ni Kuya, tila tama ako. Hindi ko man nakita kung kaluluwa ba o elemento ang nakasunod sa kanya. Pero sa ginawa kong panggagamot, anuman ito ay tuluyan ng naitaboy. Kuya Onat, lagi mo lang tatandaan kapag naroroon ka po sa trabaho mo. Huwag mong kakalimutan itong habak na gawa ko. Epektibo yan para hindi kang nakikita ng mga nilalang ng dilim. Sige ka, baka maulit yung sakit mo kapag di ka nakinig eh. Sabi ko naman sa inyo, totoo ang mga itinuro sa akin ni Lolo. Tignan mo po, napagaling ka ng kaalaman ko sa panggagamot. Kung pumunta po tayo sa doktor, mas mahal yun at mas magastos po, di ba? Alam ko naman yon, Tol. Pero siguro di naman kaila sa'yo ang totoong reputasyon ni Lolo, di ba? Hindi naman siya kagaya ng mabubuting albularyo. Isang hukluban ng Lolo. Kaya nga takot sa kanya ang karamihan sa mga kabaryo natin. At sa tingin mo ni isa sa mga kapatid ni tatay pati si tatay na mismo, ayaw nang matuto ng karunungan niya. Ikaw lang itong matigas ang ulo eh. Ilang beses ka nang pinagbabawalan ni tatay. Pero ayan, tignan mo. Halos katunog mo na si Lolo kung magsalita. Sige, wag mong kakalimutan pala mamaya at madaling araw na akong makakauwi. Kunin mo yung binili kong tinapa kay Lamang Emil. Bayad na yon, tirhan mo na lamang ako. Nang hapon nga po, naging abala din ako sa bahay at maraming kailangang linisin mula sa mga nagdaang malakas na ulan. Medyo nasira kasi ng hangin yung bandang kusina namin at hindi maiwasang maging makalat. Habang ginagawa ko naman ito, ay bigla ko na lamang ang naalala ang tungkol sa bilin ni Kuya. Kaya naman nagmamadali akong bumaba mula sa may bubungan. Nasa may malapit sa isang palaisdaan, itong bahay ni Mang Emil. Mag-isa lang ito doon at tinapa at tuyo nga ang kabuhayan. Kaya naman palagi na lamang itong amoy malansa sa tuwing pupunta sa amin para bentahan itong si Kuya. Iho, ginabi ka na yata. Kanina pa ako nag-aantay na daanan mo itong binili ng kuya mo. Mabuti dumating ka na at may lakad pa kasi ako eh. Pasensya na po, Mang Emil. Nawala sa isip ko at kinukumpuni ko nga po yung mga nasirang bubong namin sa may kusina. Mahirap na at baka maulit pa yung ganong kalakas na ulan sa nagdaang Sabado. Mag-isa pa naman ako dyan at bukas pang uwi ni Kuya. Nalipat siya ng panggabing trabaho. Pagpapaliwanag ko pa sa Ginoo, kaya nga lang ay biglang may naalala ito. At seryoso kong sinabihan na bumalik na kaagad sa bahay namin at siguraduhin kung may aayos ko na ang bubong namin. Dito natanong ko naman kung bakit ba at narinig niya na ba sa radyo na may paparating na naman na malakas na pag-ulan. Iyon lamang ang akala ko, pero iba ang sinasabi sa akin nito. Ayon sa tindero ng tinapa, balita sa bayan ang isang kakaibang pangyayari. Dahil sa nagdaang 3 linggo, may mga natatagpo ang patay na baboy at baka sa iba't ibang parte ng bayan. Pawang may mga sugat at warak ang mga tiyan nito. Pero ang nakapagtataka lamang ay pawang mga buntis na hayop ang biktima. Kaya naman itong si Mang Emil na mula pa sa Samar may sariling pakahulugan sa kaganapang iyon. Ayon sa matanda, isang aswang daw ang may gawa nito at delikado para sa mga buntis na kabaryo namin. Kahit po kasi laking probinsya ko, hindi naman nun ibig sabihin na nakakita na ako ng aswang o nakaranas na inaswang. Kasi sa tanang buhay ko, hanggang sa magtungo ako sa Cavite, walang aswang o pang-aaswang ang naranasan ko. Kaya nga po palagi kong sinasabi sa mga naging kaibigan ko dito sa baryo namin na hindi naman nakakatakot sa amin. Ang iniisip kasi nila, eksperto ko sa mga kaganapang kababalaghan. Pero ang totoo niyan, kahit ako, takot na makaranas na aswangin. Sino ba naman ang gusto, di ba? Matapos ang maikli naming pag-uusap nitong si Mang Emil, nagpaalam naman ako
ayokong abutan ako ng dilim sa daan. Lalo pa at itong bahay niya ay lihis sa karamihan ng mga kabahayan sa baryo namin. Pagdating ko naman sa bahay kalakbay, papalapit pa lamang ako. Tila bigla nang nanindig ang aking balahibo sa batok. Di ko po alam nun kung bakit. Pero nang halos na nasa may bakuran na ako, napansin ko itong isang lalaki na naroroong nakatayo sa may puno ng santol. May mga dalang paninda. Pero ang tingin nito ay nasa bahay ni Aling Perla. Hindi lang ako sigurado nun, pero tila nakita ko pa itong nagpunas ng laway niya. Agad naman akong napalihis ng pagtitig ng maramdaman kong papalingon ito sa akin. Sabay diretso na ako sa loob ng bakuran. Nakagawian ko pa noon ang may iniiwang nakapabaliktad na walis sa may tarangkahan namin kahit noong nasa probinsya ko. Ginagawa ko na yon. Turo kasi ng lolo para daw wag kaming mapasok ng kung anong masamang nilalang. Muli kong sinubukang lingunin. Sana itong lalaking animoy tindero. Pero napaigtad ako dahil nang lumingon ako, naroroon na itong nasa tapat ng bahay namin. Nakatitig sa akin at nakangisi habang iginuguhit sa leeg niya itong hinlalaki niya sa kamay. Kaya naman atubili akong napapasok sa bahay. Agad kong isinara yung pinto at dinaganan ng mga bangko namin. Nakakatakot kasi yung paraan ng pagngisi niya na pailalim pa ang pagkakatitig. Maitim na lalaki ito at mas malaki sa akin at yung isipin na may pagbabantaan kang papatay niya ng derechahan ay patunay na kung hindi iyong baliw, malamang namamamatay tao ito. Halos pakiramdam ko, nasa tenga ko na yung puso ko dahil sa sobrang dinig ko na ang pagkabog nito. Gusto kong sumigaw at tumakbong papalayo sa bahay at humingi ng tulong sa mga kabaryo namin. Pero naroroon itong nakatayo lamang sa tapat ng bahay. Ganoon pa din, naglalaway at animoy natatakam. Pero sa pagkakataong iyon, tila ako na yata ang punteriya nito. Mabuti na lamang at biglang napadaan itong grupo ng mga tanod na rumoronda sa aming lugar. Dahilan para makita ko itong lalaki na dagli ang tumalikod at naglakad papalayo. Dito ko na kinuha ang pagkakataon para naman lumabas at tawagin itong mga tanod para sabihin ang nangyari at ang pagbabanta sa akin itong lalaki. Kaya nga lang ay naguluhan ako sa mga sinabi nila. Wala naman umano silang nakitang lalaki sa labas ng bahay namin. Isang malaking asong itim nga lang daw ang naroroon na biglang tumakbo papalayo nang dumating sila. Pero wala silang napansin na lalaki. Kaya naman doon na pumasok sa isipan ko ang mga kwento ni Lolo tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang na may kakayahang magpalit ng anyo patungo sa isang itim na hayop, kagaya na lamang ng aso at ng ibon. Pinayuhan naman ako nitong mga tanod na magsarado ng mga pinto ng bintana ng maayos. Dahil nga sa nasa lugar daw namin itong kulto ng mga aswang at nangangatok sa mga bahay-bahay upang mambiktima. Para kung iisipin po ay labis na nakakatakot nga. Hindi natin alam kung saan nagmula ang balita at kung totoo ba ito. Pero mas mainam na ang nag-iingat tayo. Tesa naman sa mahuli na ang lahat bago pa tayong umaksyon, di ba? Sige na at mag-iikot pa kami sa mga kabaryo natin. Kung may makita ka pang mga kakaibang tao dito sa ating lugar, ipagbigay alam mo kaagad sa amin. Ano po bang maaari kong gawin kung balikan ako nung lalaking nakita ko kanina? Pinagbantaan niya ako na papatayin niya. Paano po kapag tinotoo niya? Inasahan ko naman ang pangakong ito ng mga tanod at ng kapitan namin. Pero sumapit na lamang ang mag-aalas 10 ng gabi. Wala nang tanod na rumoronda ang inaasahan ko. Nasabi ko sa sarili ko na hindi yon ang panahon upang umasa ako sa tulong ng iba. Dahil sa bandang huli, ako lang ang magiging kawawa kung aasa ko sa kakayahan ng iba upang ipagtanggol ako. Isa pa,
wala ang matapang kong kuya upang lumaban para sa akin. Dahil sa ayoko nang lumabas para sana bumili ng mantika sa pipirituhin kong tinapa, ang ginawa ko ay nagpabaga na lamang ako ng bao at pagkatapos doon ko isinugba yung tinapa para naman maluto at makain ko na. Di bali nang medyo may mga abo, basta makakain lamang ako at makapasok na sa kwarto. Iniisip ko na paano kaya kung biglang balikan ako nitong lalaki na noon ay natitiyak ko ang isang aswang base sa paglalarawan ng mga tanod na aso ang nakita nila. Kaya nga lang ang iniisip ko, bakit kung nakikita ko ito bilang isang lalaki, gayong para sa mata ng mga tanod ay asong itim lamang ito? Ngunit ang mga katanungan ito ay tila ang nasagot naman nang mula sa payapang gabi na tanging kuliglig lamang ang mga maririnig ay biglang mas lalong naging tahimik ito at nakakabingi dahil sa pati ang mga kuliglig sa paligid ay tila naglaho. Kasunod nito ay ang mga kaluskos mula sa likod bahay. Saka ko na lamang biglang naalala ang pagkukulang ko. Nakalimutan kong sarhan ang dadaanan sa likod bahay na kumokonekta sa lumang kulungan ng baboy na ginawa kong taniman ng gulay. Dito nagmumula ang ingay at mas lalo naman akong natigilan at tila nakaramdam ng labis na lamig ng may magsalita sa labas ng aming bahay. Malapitik lamang sa dingding ng kusina namin. Ayon dito, hindi niya daw palalampasin ang pagkakataon na magkaroon ng mabibiktimang isang espesyal na tao dahil sa nagawa kong makita ang totoo niyang kaanyuan sa kabila ng kanyang ginawang sabulag. Ibig sabihin daw ay may espesyal akong abilidad at kapag ganoon umano ang katauhan ng isang individual ay mas lalong magiging masarap itong kainin dahil sa ang katulad ko umano ang banta sa kanilang mga kauri. Hindi niya maaaring hayaan ang patuloy akong mabuhay sa mundo dahil sa maaaring dumating umano ang isang araw na ako na ang tumugis sa mga aswang na kagaya niya. Labis na nakakatakot ang boses nito na parang gusto ko na lamang na maglaho bigla o di kaya ay himatayin nang sa gayon ay hindi ko na marinig pa ang nakakapanindig balahibo niyang tinig. Dinig ko ang mga yabag nito. Naglalakad itong patungo sa harapan ng bahay namin at tila bang nakalapat ng mga kuko nito sa dingding ng bahay dahil sa narinig ko ang mga pagkalmot nito. Sa mga tagpong yon ay di ko na nga malaman pa ang gagawin ko. Kung sisigaw ba ako at hihingi ng tulong o maghihintay na lamang at aasang baka mapagod lang ang aswang at mabagot at iwanan lang din ako. Pero hindi ito nangyari. Bagkus ay lalong nagiging masidihi ang paggagambala nito at patuloy sa pagpapaikot sa bahay na animoy naghahanap ng madadaanan papasok. Pero sa hindi inaasahang tagpo, biglang umuwi si Kuya Onat. Napasigaw ito nang makita ang nilalang sa labas at pinaputukan ito ng baril niya. Sabay ng pagsigaw nitong nilalang na tila nga tinamaan ng bala. Pedring, ayos ka lang ba dyan? Magsalita ka. Nandiyan ka ba sa loob? Huwag ka munang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sigaw naman dito ni Kuya na unti-unti naman ay narinig ko na ang mga kapitbahay namin na nagsilabasan at tila gustong umosyoso sa nangyayari dahil nga sa putok ng baril. Pero kalaunan ay bumalik na sa bahay si Kuya. Ayon sa kanya, hindi nila nagawang abutan itong lalaking nakita niya pero natitiyak niyang tinamaan nga ito ng baril. Ang isang nakapagtataka lamang umano ay hindi man lang nito ininda ang tama ng bala na animoy napakaliksing hayop na kumaripas ng takbo. Isa lamang ang natatandaan namin, ang kakaibang amoy nito na tila ba mga ipot ng manok at mga di ko maunawa ang baho sa labis na masakit sa ulo at lalamunan. Tila bang pinagsama-samang basura at nabubulok na bagay ang naiwan nitong amoy sa bakuran namin. Kalmadong tinanong ako ni Kuya kung kilala ko daw ba yung lalaking nakita niya
at kung anong atraso ko dahil nga sa mukhang labis daw ang galit nito sa obserbasyon ni kuya. Sa larangan ng trabaho ko, tol, alam ko ang likaw ng bituka ng maraming individual. Nakita ko kung anong klaseng gigil ang meron yung nilalang na naabutan ko na pilit na pumapasok dito sa bahay natin. At base sa mga kilos niya, mukhang pagpas lang ang intensyon niya. Magtapat ka nga sa akin. May nakaalitan ka ba o nakaaway dito sa lugar natin nang hindi ko nalalaman? Tanong sa akin ng Kuya Onat na animoy nag-iisip ng mga paraan upang magawang tulungan ako. Wala po, kuya. Ang totoo po niyan, isa lang ang naiisip kong posibleng dahilan. Kanina po kasi sa pag-uwi ko dito sa bahay galing sa bahay nila Mang Emil para doon sa iniutos niya po sa aking tinapa. Nakita ko itong lalaking tila dayo dito sa atin. Noon ko lamang kasi nakita ang mukha niya. Nakatingin po sa bahay ng buntis nating kapitbahay at naglalaway. Pagkatapos po noon gawa nung akala ko nagpapahinga lamang doon dahil sa pagod sa pagtitinda, nagtuloy na po ako sa pagpasok sa bakuran. Doon ko nang nakita itong lalaki na nakatingin sa akin at pinagbantaan na kung papatayin. Natanong naman ako ni Kuya kung ano daw ba ang dapat naming gawin dahil nga sa ako raw ang naturuan ni Lolo ng mga karunungang pangontra sa mga aswang. Kaya lang pati ako, hindi ko po talaga sigurado kung alin sa mga tinuro ni Lolo ang dapat kong sundin upang magawang itaboy ang aswang. Hanggang sa mag-umaga ay gising ako. Hindi na ako nakatulog dahil sa alalahanin sa aswang, habang si Kuya Onat naman ay sinubukan ang magpahinga. Nang sunod na araw, nagulat kami nang dahil sa naroroon na naman si Mang Carlo at sa pagkakataong iyon ay nangungutang ito kay Kuya. May sakit daw ang anak niya sa probinsya at kailangan daw ng panggamot. Pero nakapagtataka lang na pareho naman sila ni Kuya, nakakakubra lamang ng sweldo. Alam ni Kuya na wala doon ang pamilya ni Mang Carlo, kaya naman tila napapaisip nga kami kung totoo pa ba itong mga kwento ng lalaki tungkol sa mga kamag-anak niyang may sakit. Pero kagaya nga ng sabi ko, likas na mabait si Kuya. Pinautang niya ito kahit pang alam naming pareho na tila malabong bayaran siya. Kasabay pa ng pangungutang nito ay ang pakikiusap kay Kuya Onat na siya na muna ang pumasok para sa oras nitong si Mang Carlo upang hindi mapagalitan ng kanilang ahensya. Sabi pa nito kay Kuya na babawi na lamang siya dito kapag nakaluwag-luwag na siya. Naawa na lamang ako sa kapatid ko na hindi marunong tumanggi dahil sa pakikisama nito. Kaya naman maagang umalis si Kuya dahil isa pang umaga ang pasok nitong katrabaho niya at siya naman ay sa gabi. Tol, siguro naman ay naihanda mo na yung mga pangontra na turo ni Lolo. Tandaan mo, wala ako dito sa bahay hanggang bukas ng 7:00. Wag na wag mong pagbubuksan ng pinto sa kahit na sino pa mang kakatok. Alam mong hindi ko ugali ang kumatok sa pinto, di ba? Mahirap na at baka masalisihan tayo ng aswang na nagtatangka sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, Kuya Onat, at naihanda ko na ang lahat. Isa pa, susubukan ko itong sinturon na bigay ni Lolo. Naalala ko na po yung orasyong itinuro niya sa akin para dito sa sinturon. Kung magagawa ko po ito ng tama, tiyak na magtitinunay ang aswang at hindi nang babalik pa sa baryo natin. Sa paglabas naman ni Kuya Kalakbay ay sumabay na din ako. Naisipan ko kasi ang bumili ng pangsahog sa niluluto kong tsampurado. Ito yung bahaw ng nagdaang gabi na nang hihinayang akong baka masira, kaya nilugaw ko na lang at nilagyan ito ng gata. Iniwan ko muna itong saglit at inalis sa apoy dahil na din sa suwestyon ni Kuya na sumama na ako sa kanya para makabili ng tsokolating panghalo sa niluluto ko at ng asukal na din. Bandang patungo na ito sa bayan. Habang naglalakad na akong pauwi, ay napansin ko naman ang maraming taong nag-uumpukan sa isang lugar. Dinig ko ang mga sigawan nito. At dito napagtanto ko nang dumungaw ako
ng sabong pala ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Opo, iligal na sabong ng manok at mas nasorpresa ako. Dahil sa nakita kong naroroon si Mang Carlo. Sigaw ng sigaw dahil sa halos matalo na din umano ang manok na tila yata pinagkakapustahan niya. Nakaramdam po ko ng galit dito at pagkadismaya dahil sa alam ko ang perang hiniram nito kay kuya ay sa sugal lamang na uwi. Mukhang hindi totoong may karamdaman ang anak niya sa probinsya at mukhang lumiban nito sa pagtatrabaho para lamang sa sabong at pagsusugal. Sa tingin ko naman noon ay hindi niya ako nakita. Kaya naman imbis na maghurumentado ko doon at kumprontahin ito, ay nagmadali na lamang akong umuwi. Ni hindi ko mapaniwalaan na may mga taong manloloko pala at manlalamang dahil lamang sa pagkalulong sa mga sugal. Ngunit akala ko lamang pala na hindi ako nakita nito. Dahil bigla itong humarang sa aking diraraanan. Pedreng, alam kong nakita mo ako sa sabungan kanina. Kung maaari sana ay wag na itong makaabot pa sa kuya mo. Alam mo namang ayaw na ayaw ng gulo ng kuya mo. Ayoko din ang magkasamaan kami ng loob. Kaya siguro naman, maaari mo na itong palampasin. Naglilibang lang naman ako. Sambit sa akin itong si Mang Carlo na may tono ng pagbabanta sa kanyang pananalita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko gawain ang makialam sa buhay ng kuya ko. Basta bayaran nyo lamang siya ng mga pagkakautang nyo. Wala tayong dapat na pag-usapan. Kagustuhan nyo po ang pagsusugal at buhay nyo yan kaya wala akong pakialam. Sagot ko naman dito habang matapang akong naglakad papalampas sa kanya. Ngunit aktibo ang pandama ko at pinapakiramdaman ko kung may gagawin siyang masamang hakbang. Nakahanda naman akong lumaban. Isa pa umaga naman, kaya alam kong may mga tutulong sa akin sakaling makita nila ang kaguluhan. Pero nakatayo lamang ito at hinayaan akong makadaan. Sabay sabing mag-iingat daw ako at delikado ang panahon. Malinaw na pagbabanta niya ito sa akin at malabong palampasin ko ito. Buo na ang pasya ko noon kalakbay na ipaalam kay kuya na niloloko lamang siya ng kanyang katrabaho. Sa isip ko na nagkakanta kuba-kuba na si kuya sa pagtatrabaho habang itong si Mang Carlo ay panay lamang pala ang pagsusugal at nagawa pang mangutang kay kuya para lamang may maipusta sa kanyang pagsasabong. Kung hindi nga lang talaga masama ang maging isang basag ulo, doon pa lamang sa may sabungan ay sinugod ko na si Mang Carlo. Pero sa kabilang banda, inisip ko din ang kapakanan ni kuya. Oras na malaman niya ito at kapag nagkagulo nga, baka pati trabaho ni kuya ay maapektuhan at pati ang kanyang pagsisikap na makapagtapos. Kaya naman kinakailangan ko munang pag-isipan kung aaminin ko ba ito sa kanya. Mga mag-aalas 4 yata ng hapon nang mapadaan sa aming bakuran itong si Mang Emil. Napadaan naman ito saglit at nahinto sa may tapat ng bakod namin upang batiin ako. Diretso na ding nangamusta at nakarating nga daw sa kanya ang balita tungkol sa panggagambala ng hinihinalang aswang sa akin. Kagaya lamang ng dati, nagbilin lamang ito ng iba yung pag-iingat sa akin at ang patuloy na pagsisigurado na nakasara ang lahat ng mga daraanan sa bahay, lalo na umano sa likod na tarangkahan. Tama kayo, kabaryo. Pati ako noon ay napalingon sa kanya. Kasi wala namang may alam na mula sa likod bahay nang galing yung aswang. Isa pa, tila masyadong naging maalalahanin itong si Mang Emil. Simula nang dumating ako doon na taliwas sa mga kwento ng karamihan, bilang isang masungit ito at supladong tao. Sa mga sumunod na gabi naman, ay walang naging panggagambala ang aswang. Tila bang dahil sa pamamaril ni kuya ay umiwas ito. Sabado ng umaga, walang pasok si Kuya Onat nang magpaalam ito sa akin. Tol, magtutungo lamang ako sa baryo nila Mang Carlo. Isa sa mga kabaryo namin ang kalugar nila at binyagan ng anak. Naimbitahan ako bilang isang ninong. Alam mo na bawal daw ang tumanggi kapag inalok ka
sa pagiging ninong. Kaya kailangan kong pumunta. Baka gabi na ako ng uwi kaya mauna ka nang matulog. Huwag mong kakalimutan ang pagkandado ng mga pinto at bintana. Kahit pa sabihin natin na hindi na nagpaparamdam pa ang aswang. Malay ba natin at nariyan lamang ito sa paligid? Kuya Onat, magiinom ka ba doon? Huwag ka sanang masyadong maglalasing. Lalo na kung mag-isa ka lang uuwi. Alam mo naman kapag nakakainom ka. Pagpapaalam ko pa sa kuya ko. May ugali kasi itong si Kuya Onat na kapag nasobrahan ito sa alak, bigla na lamang itong natutulog sa kung saan abutan ng antok at ang inaalala ko pa, baka sa daan pa siya mapasama. Pero ginarantiya naman niya sa akin na hindi daw siya iinom, kaya nga lang diskumpiyado ko. At isa pang pinag-aalala ko, kasama niya na doon ang sinungaling na si Mang Carlo na medyo baon na sa utang kay kuya sa makailang ulit na paghiram nito. Alam kong bagamat walang sinasabi si kuya, pero malamang na nagtitimpi na lamang ito at baka dun pa sumabog sa handaan at magpang-abot sila ni Mang Carlo. Lalo pa at pinagbabantaan na nga ako nito. Hindi malayong may gawin siyang masama kay kuya para lamang makaiwas sa mga bayarin. Ito ang naglalaro sa isipan ko noon, kaya naman hindi ko nagawang magpigil. At sumunod ako sa baryo nila Mang Carlo. Alam ko naman kung nasaan ito at makailang ulit na akong nagawi malapit sa kanilang baryo. Hindi ko lamang talagang alam ang eksaktong bahay ng katrabaho nito. Pero ano ba naman ang ipagtanong ko kung saan ang handaan para sa binyagan, di ba? Siguro naman, iisa lang ang may selebrasyong ganong sa araw na yon. Sa isip-isip ko pa nun. Naglakad lamang ako nito. Medyo may kalayuan nga at bandang 3:00 na din ako ng hapon nakarating. Ang plano ko, titingnan ko lang si kuya kung kumusta ba at aantayin umuwi. Ngunit pagdating ko doon sa baryo nila Mang Carlo, kahit ipagtanong ko na, wala ding may alam at wala naman daw handaan sa kanila. Ni walang nagdaraos ng binyag. Kaya naman napakamot ako sa ulo. Nagsinungaling lang ba sa akin si kuya? Pero bakit? At saan sila nagtungo? Nang hanapin ko naman ang bahay ni Mang Carlo, naroroon ito. Nagulat pa nga ito at napatanong kung bakit nagpunta ako sa baryo nila. Ang layo yata ng narating mo, iho. Narito ka ba para singilin ako? Huwag kang mag-alala at sa susunod na sahod ay babayaran ko na ang kuya mo. Hindi po yan ang dahilan kung bakit ako naririto, Mang Carlo. Nagpaalam po kasi sa akin si kuya. Ang sabi niya may dadaluhan siyang binyagan dito sa inyo. Sa katrabaho niyong si Omeng. Kaya po ako sumunod at nag-aalala ko na baka masobran sa paglalasing si kuya. Sa pagpapaliwanag ko dito sa lalaking ito, pero ayon naman sa kanya, ay wala naman siyang alam na may handaan at hindi umano tagaron sa kanila. Itong sinasabi kong Omeng na 1 linggo pa lamang pala sa trabaho. Sinikap ko na lamang na itanong kay Mang Carlo kung taga saan ba talaga ito at bakit nasabi ni kuya na malapit lamang doon kay Mang Carlo ang bahay nito. Ayon naman kay Mang Carlo ay wala siyang ideya kung taga saan ba ito. Pero maaari ko daw bang tanungin si Mang Emil dahil sa kamag-anak ito ng tindero ng tinapa. Dito na ako kinabahan. Mukhang may kakaibang mangyayari at tila bang masama ang kutob ko. Kaya bago pa mang matapos ang mga sinasabi ni Mang Carlo, hindi ko na ito pinakinggan pa at nagmadali na akong bumalik sa baryo namin upang hanapin itong si Mang Emil. Kaya lang sa pagdating ko doon at hingal pa nga ako sa pagtakbo, bandang magtatakip silim ay wala si Mang Emil. Sarado ang bahay nito. Hindi ko malaman kung saan hahanapin si kuya at tila bang pinagsakluban na ako ng langit at lupa sa pag-aalala. Hanggang sa isa sa mga tanod ang nakarinig ng pagtatanong ko kung sino ang nakakaalam sa lugar ng mga kamag-anak ni Mang Emil. Naituro nga nito sa akin ang isang baryo sa kandurang bahagi. May 1 oras ang layo mula sa amin kung lalakarin.
Kita naman nila ang pagkataranta sa mukha ko, kaya nagmagandang loob itong isang kalugar namin na ipahiram ang kanyang bisikleta upang mas mabilis daw akong makarating sa pupuntahan ko. Sa maniwala kayo o sa hindi, yun lamang ang kauna-unahang pagkakataon na sasakay ako ng bisikleta. Hindi talaga ako marunong at di ako sigurado kung mapapaandar ko. Pero siguro marahil na din sa labis na pag-aalala ko, namalayan ko na lamang na umaandar na ito ng napakatulin. Tila bang matagal na akong marunong sa bisikleta. Mabilis ang pagpapatakbo ko. Alam ko kung saan banda yung tinutukoy ng tanod. At hindi nalingid sa kaalaman ko na isang liblib na dako ito sa aming bayan. Mas liblib pa sa kinaroroonan namin ni Kuya. Gabi na nang marating ko ang lugar at madali kong nahanap ang sinasabi nilang handaan. Pero hindi ito binyagan na kagaya ng inaasahan ko, nang dahil sa ni isang bata ay wala akong makita. Kahit sanggol ay wala at pawang mga matatanda ang naroroon at mga nag-iinuman. 4 na lamesa ang naroroon kung saan iilan na lamang ang mga tao. Tila natapos na ang mismong selebrasyon at mga nag-iinuman na lamang ang natitira. Doon ko naman nakita si Kuya na tila bang lupaypay na at labis ang pagkalasing. Nasa isang sulok lamang ito at walang pumapansin kaya agad kong nilapitan. Tama naman ang kutob ko. Nung araw kasi ay talamak ang mga manlalason sa maraming parte ng bansa na tila bang bisyo nila ito o nakailigan. Alam ko naman ang mga sintomas at kita ko ito sa kuya ko. Ipinagtanong ko doon kung nasaan ang katrabaho ni Kuya, pero lahat ay nagsabing hindi nila kilala si Kuya at naroroon lamang na nakikain at nakipag-inuman. Ni walang may alam kung paano ito napadpad sa kanilang lugar. Dito na ako nagalit kalakbay dahil sa alam kong may kinalaman sila sa mga nangyayari kay Kuya. Sa labis na silakbo ng emosyon ko sa nakitang kalagayan ng kapatid ko, nagsaboy naman ako ng asin sa mesa kung saan sila nag-iinuman. Dala ko din noon ang pinulbos na bawang na palaging meron sa bahay namin. Napabalikwas ang lahat at ang ilan pa ay nag-angil. Nakita ko si Mang Emil pero nakakubli ito sa loob ng bahay at alam kong nagtatago ito mula sa akin. Hindi ko na sinubukan pang kumprontahin ang lahat ng naroroon dahil sa alam ko naman na kung ano sila, mga aswang, at walang duda na nilaso nila ang kapatid ko. Hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataong hanapin si Omeng pero pinagbantaan ko sila na oras na may mangyari sa kuya ko, babalikan ko silang lahat. Sabay ng pag-alis ko, ngayon ay 2 ang problema ko. Inalalayan ko si Kuya at hila-hila ko ang bisikleta. Masyado na siyang mahina para umangkas dito at wala naman akong makitang sasakyan na maaaring maghatid sa kanya pauwi sa baryo namin. Medyo may ulirat na ito. Mabuti na lamang at dala ko ang pangontra sa mga panlalason ayon na din sa turo ng aking lolo. Pero hindi ito sapat at kailangan madala sa albularyo ang kuya. Wala naman akong sapat na kaalaman sa lubusang paggaling niya. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin sa matalahib na parte ng daraanan, 3 kalalakihan ang lumabas mula sa damuhan. Natatandaan ko ito. Sila yung mga sinabuyan ko ng asin at pulbos ng bawang sa handaan. Napag-alaman kong isa sa kanila ay mismong si Omeng. Ang lakas din ng loob mong pasukin ng aming baluarte, bata. Imbis na ang kuya mo lamang ang mapapahamak ngayon, kailangan na kitang isama. Alam mo, masyadong mapapil yung kuya mo. Masyadong sipsip sa ahensya. At lahat na lang ng mali pinupuna. Dahil sa kanya natanggal ako sa trabaho. Pabuti na lamang at nagawa siyang kumbinsihin ni Tio para sumama dito sa amin.
Duda kung aabot pa ng buhay ang kapatid mo sa pagamutan. Pero sino bang maniniwala sa'yo na kami ang may gawa? Kahit doktor walang makikitang ebidensya sa dugo niya tungkol sa lasong na inom niya. Kasabay nito ang pagpapalit nila ng anyo mula sa itsurang tao patungo sa nakakatakot at mabalasik na aswang. Dito ko muling naamoy ang baho na pareho sa amoy ng nilalang na pumunta sa bahay namin. Alam kong kauri nila ang lalaking yon. Walang kung ano-ano ay sumugod itong si Oming na tila punteriya si kuya, na noon naman ay nangihina pa. Pero gamit ang sintron na bigay sa akin ni Lolo, inarangan ko ito at hinagupit dahilan para lumagotok ang ulo nito. Ang sinturong gamit ko po ay isang solidong gawa. Sa balat ng hayop sa magkabila ang dulo ay may tanso itong metal na nakakapit. Makapal ito at mabigat, kaya naman nang tamaan si Oming ay tila nabasag ang noo nito. Kasabay ng labis na paghiyaw sa sobrang sakit. Pero dahil dito ay mas lalo lamang itong naging mabalasik at magkakasabay itong tatlo sa pagsugod sa akin. Sa ganoong sitwasyon na nasa bingit na kami ng kamatayan, wala na akong ibang inisip pa kundi ang makaligtas kami. Buong lakas kong iwinasiwas yung sinturon kasabay ng pag-usal ng itinurong orasyon sa akin kontra sa mga aswang. Ramdam ko ang pagtama nito sa mga mukha nila kahit pang takot ako sa dugo. Hindi ko na inisip nun sa kabila ng katotohanan na panay dugo na ang sinturon mula naman sa mga pinsalang tinamunang aswang. Ngunit nang mahawakan ko itong metal ng sinturon sa buntot nito, nadiskubre kong maaring iikot itong tanso at dito nalantad ang matalim nitong anyo na itatago lamang pala. Doon ay nalaman ko na ang ibig sabihin ni Lolo na isang malupit na sandata ang sinturon na ginamit ng marami ng ninuno namin. Dahil totoong malupit ito at oras na tamaan ko ang mga aswang nitong patalim sa dulo, tiyak na babaon nito sa kanilang mga laman. Muli namang umatake sila Oming. Hindi naman ako nag-alinlangan at talagang ibig kong patayin sila gamit ang sandata ko. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay bumaon sa kaliwang mata ni Oming itong talim ng sinturon at nang muli kong hilahin, nawalan na ng malay si Oming at bumagsak ito sa lupa. Ano? Sige, lumapit pa kayo nang magaya kayo dyan sa mga kasama nyo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin kayo. Kaya pala ayaw sa'yo ng mga kabaryo natin. Totoo naman pala ang tingin nila sa'yo bilang isang masamang tao. At pati ang kuya ko na walang ipinakitang masama sa'yo ay kakantihin mo. Hangalang kuya mo para kalabanin ang pamangkin ko. Pasalamat siya at dumating ka, pero bata, hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa pamangkin ko. Mga dayo lamang kayo sa bayang ito. Kaya walang maghahanap sa inyo oras na mawala kayo. Alam ko naman na hindi ko kakayanin si Mang Emil. Napakalaki nito at may dalawa pang aswang ang nasa likod nito. Tila bang hanggang doon na lamang kami. Yun lamang ang akala ko. Dahil maya-maya ay lumitaw mula sa likod namin si Mang Carlo. May hawak itong buntot pagi at sundang at maririnig ang pagbitaw nito ng orasyon habang papalapit kay Mang Emil. Dito napaatras ang aswang na tila ba nakikilala ang lalaking yon. Anong ginagawa mo dito, Carlo? Hanggang dito ba naman ay makikialam ka? Malaki ang pagkakautang ko sa magkapatid na ito. Kaya hindi ko maaaring hayaan na mapahamak na lamang sila, Emil. Maraming pagkakataon nang pinalampas ko ang mga pang-aaswang nyo dito sa Cavite. Pero iba ang isang ito. Mga kaibigan ko sila. Ngayon kung gusto mo pa ding ituloy ang balak mo, ako na ang makakaharap mo. At alam mo naman siguro,
Hindi ako nagpapatawad sa mga aswang na kagaya mo. Mamili ka. Banta naman itong si Mang Carlo na hindi ko nga maintindihan kung paanong naroroon at bakit tila bang takot sa kanya si Mang Emilio. Ngunit isa sa mga kasamahan nitong aswang ang tila hindi nakapagpigil at inatake itong si Mang Carlo. Sinubukan itong pigilan ni Mang Emilio, ngunit huli na at nakalundag na itong papasugod sa lalaki. Ang mga sumunod na pangyayari ay kahindig-hindi dahil sa humiwalay ang ulo nitong aswang sa katawan niya. Napakabilis ng pangyayari ngunit animoy bunga ng niyog na nahulog ang ulo nitong aswang at tinapakan pa ni Mang Carlo hanggang sa madurog ito. Huling babala ko na ito, Emil. Kunin mo na ang bangkay ng pamangkin mo at nitong tampalasan mong kasamahan. O gusto mo bang sapitin ang nangyari sa kanila? Tama po ang mga narinig nyo. Patay na si Oming. Sa kung anong kadahilanan, tila ang sinturon na pamana ni Lolo ang pumatay sa kanya. Marahang umatras si Mang Emilia ni hindi niya na kinuha pa ang katawan ng pugot na aswang at tanging bangkay lamang ni Oming ang binuhat. Kasabay ng pagbabanta kay Mang Carlo na hindi pa umano tapos ang kanilang paghaharap. Balang araw umano ay maghihiganti siya sa mga atraso nitong si Mang Carlo. Saka pa lamang ako napaubo sa lupa noon sa labis na panghihina. Ligtas na kayo, bata. Mabuti na lang at sinundan pa kita. Hindi ko alam ang tungkol dito kung hindi ka pang pumunta sa baryo namin para sabihin to. Pagdating namin sa bahay ay saka na ipaliwanag lahat ni Mang Carlo. Totoong sabongero nga ito, pero bukod dito, isa siyang manunugis ng aswang at albularyo na kilabot ng mga masasamang nilalang sa Cavite. Pinuri pa ako nito sa katapangan ko at nagawa ko pa umanong pumatay ng aswang. Kahit umano ang mga biyasang manunugis ay hindi basta-bastang magagawang lumaban sa tatlong aswang. Sa isip ko naman, kung nakita niya lang na para akong batang paslit na panay ang pagwasiwas lamang ng sinturon ang ginawa at aksidente ko lamang na napatamaan ang aswang sa mata. Pero mabuti na lang ay dumating si Mang Carlo upang sumaklolo. Sa kabila ng tila hindi namin pagkakaunawaan, mas pinili nito ang tulungan kami. Gumaling naman si Kuya. Mabuti na lang daw at napainom ko ito ng paunang lunas. Ilang araw bago tuluyang makabawi ng lakas ang kapatid ko. At naiulat nga namin sa kapitan ang nangyari pero hindi na bumalik pa si Mang Emil. Hindi na ito nagpakita pa sa baryo namin. Maging ang bahay nito ay ipinagaba pa ni kapitan para daw wag nang balikan pa ng aswang. Nagpatuloy naman po ang pagiging magkaibigan nila Kuya at Mang Carlo. Ganoon pa din, nangungutang ito para sa kanyang libangang sapong pero nagbabayad naman kapag nananalo. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking maikling kwento. Maraming salamat po. At tandaan palagi na piliin ang pagiging mabait at mapagpasensya. Wakas.